الهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وبه نستعين وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad. Sa muling lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa dakilang tagapaglikha. Nawa ang kanyang pagpapala ay mapasa kanyang propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa sino mang tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Alhamdulillah, tayo ngayon ay dumako na naman sa ating pag-aaral ng aklat ng Arba'in Nawawiyya at tayo ay pumatong sa ika-6 na hadith na ito ay ang pinamagatan na ang halal ay sadyang malinaw at ang haram ay sadyang malinaw. Ito'y tatalakay natin, insyaallah ta'ala, pukunan at pulutan ng aral upang sa gayon ay insyaallah maisabuhay natin kung ano ang tunay na katuruan ng ating pananampalatayang Islam. Kaya dito sinimula ng aklat na ito sa pang-6 na hadith na sinabi ng Propeta alayhi salatu wasalam, عن أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى شبهات نعم فقد استبرأ لديني وإرضي ومن وقع في شبهات وقع في الحرام قرائي يرأى حول حمى يشاك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمة ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ang hadith, ang kanyang kahulugan mula kay Nu'man bin Bashir, Abu Abdullah radhiyallahu anhu. Kalulugdan siya nawa ng Allah Jalla wa Ala na narinig ko mula sa sugo sallallahu alaihi wasallam. Kaya nakita natin ang kahalagahan at ang kahigitan ng hadith na siya mismo ay narinig niya mula kay Propeta Muhammad alaihi salatu wasallam. Tunay na ang halal ay ang pinahintulutan ay malinaw at ang haram ipinagbabawal ay sadyang malinaw. At sa pagitan ng dalawang ito, ang bagay na kaduda-duda na hindi alam ng karamihan sa mga tao. Sa makatuwid, ang sino man na umiwas sa mga bagay na kaduda-duda ay nilinis o napapangalagaan niya ang kanyang reliyon at dangal o ang kanyang karangalan. Subalit ang sino man na pumasok o gumawa ng mga bagay na kaduda-duda ay nakagawa ng ipinagbabawal. Tulad ng isang pastol na namamastol sa isang puok na malapit sa hima, ibig sabihin yung sanktuaryo ng iba, at maaring kahit saang anumang oras, siya ay may pananagutang makakapasok ang mga alaga nito at kumain dito. Dahil dito pagkaingatan, katotohanan, ang bawat hari ay mayroong sanktuaryo, at pagkaingatan, katotohanan, ang sanktuaryo ng Allah Jalla wa Ala ay ang kanyang mga ipinagbabawal. Kaya sa katunayan, sa ating katawan ay may kapirasong laman. At kung ito ay napapabuti, ang buong katawan ay mapapabuti. Subalit kung ito ay nasira, ang buong katawan ay magiging sira. Tunay na ito ay ang puso. Ito inulat ni Imam Bukhari at Muslim at ito ang kahulugan ng hadith. Kaya ito ay nagbibigay ng paliwanag sa atin at ito ay naglilinaw kung ano ang pakikitunguhan ng mga tao na mayroong syubuhat o may mga tao na kung saan mayroong kaduda-duda o hindi malinaw na hatol. At ang dahilan kung bakit nagkaroon ng syubuhat. Kaya dahil dito ating nakita na ang Islam ay sadyang napakaliwanag. Subalit, may mga kaalaman na ito ay espesyal na kaalaman mula sa ating mga ulama na sila ay may lubusang kaalaman po rito. Kaya ano ang makukuha na aral sa hadith na ito? Ito ay nagbibigay ng paliwanag sa atin
na ang mga bagay sa Islam ay mayroong tatlong kalagayan. Una, malinaw ang halal. Ang halal na ipinahintulutan ay malinaw at malinaw ang haram. Kaya dahil dito madali mong maisasagawa ang mga halal na bagay na pinahintulutan dahil sadyang napakalinaw. At ganoon din ang haram ay madali mong maiwasan dahil sadyang napakalinaw. Ang pangatlo po rito ay ang sinasabi nating mustabih o ang syubuhat na mayroong pagduda-duda na ito ay dapat nating bibigyan ng pag-iingat dahil maaari na tayo ay masasadlak po rito kung hindi tayo nag-iingat. Kaya mga sumusunod ay ang mga hatol o hukom sa bawat isa sa mga bagay na ito ay halal o haram o ito ba ay ang sinasabi nating ito ay mga mustabihat, mayroong pag-aalinlangan. Una, ang malinaw na pinapahintulutan ay ang halal. Walang pagkakasala ang isang tao na kapag ito ay kanyang tatangkilikin. Kalintulad, halimbawa sa mga bagay na tinatamasa niya, na ito ay pinapahintulutan mula sa Allah Jalla wa'ala, katulad ng pagkain ng mga butil, ang pagkain ng bunga ng kahoy, ang pananamit, at iba pang mga bagay na kung saan ito ay halal. Ang mga bagay na ito ay malinaw na pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawa ay ang malinaw na ipinagbabawal. Ibig sabihin, ang sino mang gumawa nito ay magkakasala dahil nga siya ay ipinagbabawal. Ang kabilang dito ay ang halimbawa, pag-inom ng alak, ang riba, ang pagpatay, ang pagkain ng hayop na ito ay patay na hayop na iyong kakainin, o ang pagkain ng karni ng baboy na ito ay sadyang ipinagbabawal. Ang hukom nito ay sadyang napakalinaw na ito ay haram. Kaya walang pagdududa sa mga bagay na ito. Ang mga kahinahinang bagay, may mga pagdududa. Ito po yung pinakamalaga sa hadith na ito na binigyan tayo ng paliwanag kung ano ang maging katayuan natin. Kaya tungkol dito, ang ating mga ulama ay may pagkakasalungatan sa pagitan ng mga tao. Ang ibig sabihin, minsan na lamang ang isang opinyon ay nagkakaroon siya ng sarili niyang opinyon dahil nga sa hindi naging maliwanag sa kanya. Kaya ito ay minsan matutunghayan natin na ang mga pinagbabawal ay minsan sa iba ay pinapahintulutan. Ang iba naman ay sumasang-ayon na lamang kung ang mga namumuno sa pagbibigay ng pagbabawal nito ay mayroong patunay. Ang iba naman ay sinasabi nila o wala silang sinasabi rito. At ang iba naman ay binibigyang paglilinaw at detalyadong kaalaman upang sa gayon ay kanilang maipapaliwanag kung bakit ganito ang kanilang hukom. Halimbawa, sa mga hinalang bagay, ang paninigarilyo. Noong unang panahon, noong unang labas pa lamang ng sinasabi nating tabako na ito o anumang itatawag dito, ito ay kahina-hinala o hindi tiyak sa mga tao, sa karamihan. Hanggang dumating ang panahon na ito'y natuklasan ng mga dalubhasa, katulad ng mga manggagamot, na ang epekto nito ay sadyang makapagdudulot ng kasamaan sa tao. Kaya dahil dito, kanilang napagkasunduan na ito ang kinuha nilang kaalaman, na ito ay talagang magdudulot lamang ng kasamaan. Kaya sa makatuwid, noong unang labas ng sinasabi nating tabako na ito, dahil naging hinala ito, maaring ang iba ay nagsasabi na ito ay halal o haram, o maaring sabi nila na ito ay makruh. Kaya pagkatapos ng masusing pag-aaral, ay napatunayan kung ano ang masamang dulot nito at ang pagiging haram nito. Kaya dahil dito, sadyang napakaliwanag ang paliwanag ng ating mga scholar, pagkatapos na kanilang natutunan na kinuha nila sa kaalaman sa mga manggagamot at ito ang kanilang naipaliwanag, na discovery na ito ay walang maidudulot na kabutihan, kaya dahil dito sila nagbigay ng paliwanag na ito ay sadyang haram. Pangalawa, sa aral na ito, sa hadith na ating matutunan, ang ilan sa mga dahilan ng pagkakaroon ng syubuhat o mga panghinala ay nasa apat na bagay. Una, kakulangan ng kaalaman. Ito ay magdudulot ng pagkakaroon ng panghihinala o pagdududa sa isang bagay
Dahil ang may malawak na kaalaman ay nababatid niya ang mga bagay na hindi alam ng iba. Kaya kahigitan ng taong mayroong kaalaman. Pangalawa, kakulangan ng pangunawa o sa pagsusuri ng tao. Ibig sabihin, mahina ang pangunawa ng isang tao at ang kanyang pagsusuri ay hindi sapat sa isang bagay. Tunay na marami ang may kaalaman, ngunit hindi lahat ay may malawak na pangunawa at pagsusuri sa isang bagay. Kaya ito'y kabilang sa nagiging sanhi ng pagkakaroon ng pag-aalinlangan upang hihinala. Dahil sa sinasabi nating kakulangan sa pagsusuri. Pangatlo, ang sinasabi nating kapabayaan o kakulangan sa pagsasalarawan o pagsisiyasat. Walang pagkawili sa pag-uusisa, pagsisiyasat at pagtukoy sa kahulugan na kinakailangan ng isang bagay. Kaya ito ay ang sinasabi nating malalim na pag-aaral hinggil sa bagay na iyon at dumating ang tunay na kaalaman na ito ay nagiging halal ang isang bagay o siya ay nagiging haram. Kaya ang sinasabi nating tamang pagsisiyasat sa bagay na iyon. Ang pangapat, ang pagkakaroon ng masamang hangarin ng taong nagbigay ng opinyon hinggil sa isang bagay na meron siyang pag-alinlangan. Ito ay kung saan ang hangarin niya lamang ay mangibabaw ang kanyang pananaw nang walang pagsusuri sa pagiging tama o mali nito. Sa kanya ay kung ano ang sa kanyang sarili. Kaya ang sinuman na may ganitong layunin na hindi maaring pinagkukuhaan ng kaalaman dahil ito'y kanyang ibinatay sa kanyang pangsariling interes po lamang. Kaya ang sa kanya kung ano ang kanyang opinyon, dito na lamang siya tumututok upang sa gayon ay kanyang paninindigan. Kaya ang sinasabi nating mga istibah, yung kahina-hinalang bagay, na ito ay hindi matatagpuan sa lahat ng tao. Ang patunay nito ay mismong sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi, la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Hindi batid ng maraming tao. Ibig sabihin, marami ring taong nakakabatid nito. At mula sa mismong diwa nito, na kung kahina-hinala ang mga batayan mula sa sinasabi nating Quran at Sunnah, sa lahat ng tao ay hindi magiging patnubay ang Quran at manatiling may bagay mula sa Sharia o batas ng Islam ang hindi batid. At yan ang imposible at hindi maaring mangyari. Dahil kapag ang pinagbabatayan natin ay ang Quran at Sunnah, ay sadyang maging maliwanag ang sinasabi nating halal at haram sa katayuan natin. Dahil dito tayo bibigyan ng Allah Jalla wa'ala ng tamang patnubay. Ang hikmah, yung karunungan na binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mga hindi tiyak o mga kadudadudang bagay, ay upang mangingibabaw kung sino ang higit na masugid at sinong hindi masugid sa saliksik at pagtanto ng kaalaman. Kaya dito sa mga taong nagbibigay ng hukom na ito ay kanilang pinag-aaralan bago nila ibinigay ito at sila ay nagsasaliksik sa mga bagay na ito. Pangapat na makuha natin sa hadith na ito ay ang panghimok na iwasan at layuan ang mga bagay na kahina-hinala, ang sinasabi nating mga mayroong paghihinala. Kung may malinaw na batayan na ang bagay na iyon na isang kahina-hinala, subalit kung wala namang batayan o sa pagiging kahina-hinala nito, ay matatawag na waswas o bulong lamang ng syaitan. Ngunit kung sakali namang natagpuan ang malinaw at tiyak na kaalaman, at tiyak na sinasabi nating kaalaman, sa bagay na iyon na isang kahina-hinala, ay iwanan at iwasan ang syubhat. Halimbawa, inulat ni Imam sa Sahih Bukhari na si Aisha radhiyallahu anha ay nagwika na may dumating grupo ng tao sa propeta Muhammad alayhi salatu wasalam at sila ay nagsabi, usugo ng Allah, may taong dumating sa amin at siya ay nagdala ng karni at hindi naman alam kung ito ba ay binanggit ang pangalan ng Allah sa kanilang paggatay o hindi. Sinabi ng Sugo alayhi salatu wasalam, samu antum wa kulu. At bigasin nyo ang pangalan ng Allah at kainin nyo ito. Kaya dito, may isang katanungan na maaring
Tayo ba ay masabi natin na sa bagay na ito, maaari ba nating iwasan ang karning ito dahil tayo ay nangangamba na bakit hindi binanggit ang pangalan ng Allah nung ito'y kinatay? Ano ba ang sagot dito? Kaya huwag kang umiwas dahil wala namang bagay na dapat iwasan sa bagay na yaon. Kaya't malinaw na nabanggit sa hadith ng Sugo alayhi salatu wasalam, kainin nyo. Ito ay banggitin nyo lang ang pangalan ng Allah at kayo na magsabi ng Bismillah. Para bang sinabihan sila ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na wala kayong pananagutan sa gawain ng iba sa inyo. Bagkus ang pananagutan ninyo ay ang mga ginagawa ninyo. Kaya't kainin ninyo at banggitin ang pangalan ng Allah. Kabilang rito, kung bibigyan ka ng karning baka, halimbawa ng isang Hudyo o isang Kristiyano, huwag mo na itanong kung ito ba ay kinatay ng naayon sa Islam o hindi. Dahil ang ganong katanungan ay walang kabuluhan. At ito ay kabilang sa sinasabi nating pagmamalabis. Pangapat, ang gumagawa o tumatangkilik sa mga kahina-hinalang bagay ay nakakagawa ng haram. Kapag ito ay palagi ang naging katangian natin ng hinala, tayo ay maaaring papasok ka sa haram. At ito ay sinabi ng Propeta Muhammad a.s.w. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Kaya ang sino man na pumasok o gumawa ng mga bagay na kaduda-duda ay nakagawa ng pinagbabawal. Pang-anim, ang kahusayan ng pagtuturo ng Propeta Muhammad a.s.w. na kung saan siya ay nagbibigay ng malinaw na halimbawa na nakikita at nangyari upang lubusang maunawaan ang ibig iparating o ang diwa nito sa kaisipan. At ganito din ang pamamaraan ng maluwalhating banal na Quran tulad sa sinabi ng Allah Jalla wa'ala, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَدْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. At ito ang parabula na aming ibinigay o halimbawa sa sangkatauhan. Nang sa gayon ay mapakinabangan nila at matutunan. Subalit walang sinuman ang nakakaintindi nito maliban sa mga nakakilala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang batas o talata mula sa banal na Quran. Ang kasunod dito na mahalaga, aking mahal na mga kapatid, ang sinasabi nating saddud dhariya. Ang kahulugan ay ang anumang kaparaanan na magdudulot o mag-aakay papunta sa haram. Kaya yung sinasabi nating pagpipigil dito ay kinakailangan wakasan o pigilan upang hindi mahulog sa paggawa ng ipinagbabawal. Kaya at ang saddud dhariya ay kabilang sa Islamikong batayan na dapat isa ng alang na bawat isa sa atin dahil ito ay pamamaraan na binanggit ng Allah Jalla wa'ala mula sa banal na Quran. Sabi ng Allah Jalla wa'ala mula sa Surah Al-An'am ayat 108 ng banal na Quran, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Kaya huwag ninyong laitin o kutsain ang mga ribulto ng anumang sinasamba ng mga musyrikin upang hindi ito maging dahilan ng kanilang pangutya sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanilang kamangmangan o pagbibigay ng paratang sa Kanya na wala naman silang kaalaman. Kaya dito ipinagbabawal ng Allah Jalla wa'ala ang pangungutya at ang pang-iinsulto sa sinasamba ng mga hindi mananampalataya. Dahil ito'y magsilbing kaparaanan upang kanilang kutsain ang ating dakilang tagapaglikha. Kasunod na kaalaman na makuha natin sa hadith na ito ay ang puso ang siyang sentro o saliga ng pagiging mabuti o masama. Kung ito'y maging mabuti, ay mapapabuti ang pisikal na gawain. At kung ito naman ay nasisira, masisira din ang pisikal na gawain. Kaya bilang sangay mula sa aral na ito, kinakailangan na pangangalagaan ng tao ang puso, masigit pa sa pangalaga niya sa kanyang pangatawan. Dahil ang puso ang siyang pinaghuhugutan ng gawa. At ang puso ang siyang sinusubok at kukwintahin sa araw ng pagbabangon muli. Ito'y sinabi ng Allah Jalla wa'ala sa banal na Quran, أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Ito ay mula sa Surah Adiyat, mula sa banal na Quran, at sabi ng Allah Jalla wa'ala sa kahulugan nito, hindi babatid ng tao kung ano ang naghihintay sa kanya
kapag inilabas ng Allah ang mga patay mula sa kanilang mga libingan sa araw ng paghukom at sila ay magbabayad nito. At ilalantad ng Allah Jalla wa Ala ang anumang kinikimkim ng mga dibdib, mga puso, mabuti man o masama. Ay dahil dito, maging si Luqman al-Hakim, na kung saan siya ay pinag-utusan, si Luqman, ay pinag-utusan ng kanyang amo na kukuha ng mabuting bahagi ng isang hayop na kanyang pinakatay. Noong kinuha niya ang dila at ang sinasabi nating puso, nasabi niya sa kanyang amo, ito yaong pinakamainam na bahagi ng katawan ng hayop. At nung siya inutusan at kukunin na rin ang pinakamasamang bahagi, ay ito pa rin ang kanyang kinuha. Ang dila pa rin at puso. Nasabi ng kanyang amo na, Ya Luqman, kung ang pinag-utos ko sa iyo na ang kukunin mo ay ang mainam na bahagi ng tupa, ay kinuha mo ang dila at ang puso. At ganun din, noong inutusan kita na kukunin mong pinakamasamang bahagi ng katawan na yaon, ng hayop, ay dila at puso na rin. Kanyang sinabi na kapag ang dila o ang puso ay mainam, ang dila niya ay mainam din. Kaya dahil dito, aking mahal na mga kapatid, bigyan ng pahalaga ang sinasabi nating ating puso sa dahilan na dito nakatago, nakapinid ang ating iman sa Allah Jalla wa Ala, ang katotohanan ng ating mga puso, ang katotohanan ng ating mga gawain. At dito rin tayo hinuhusgahan kung gaano tayo kainam sa Allah Jalla wa Ala. Dahil nasabi ng Sugo alayhi salatu wasalam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tunay ng Allah Jalla wa Ala ay hindi nakatingin sa inyong mga mukha, kung gaano kayo kaganda, o sa iyong katawan, o sa isang narration, sa iyong amwal, sa iyong kayamanan. Subalit siya ay nakatingin sa inyong mga puso at inyong mga gawain. Kaya dahil dito, bigyan natin ng pagpapahalaga na tayo ay magkakaroon ng tunay na takwa sa Allah Jalla wa Ala. Dahil sa nasabi ng Propeta alayhi salatu wasalam, at takwa hahuna. Ang takwa ay nandito sa ating puso. Ang iman ay nandito, ang tunay na pagkakatakot sa Allah Jalla wa Ala ay nandito. Kaya bigyan natin ng tunay na layunin ang ating puso, na ang ating gawain at ang ating hangarin ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ay magkakaroon lamang ng tunay na hangarin at kaalaman kung ito ay punong-puno ng Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam. Nawa tayong lahat ay bigyan ng tamang kaalaman at tamang pangunawa sa reliyon na ating makilala kung ano ang katotohanan ng haram na ipinagbabawal at katotohanan ng halal, upang sa gayon maiwasan ang haram at magagawa natin ang halal. Dahil dito, ang isang mananampalataya ay magiging maayos ang kanyang pamumuhay sa pagsunod niya sa batas ng Islam kung ang kanyang puso ay mayroong hangarin para lamang sa kanyang dakilang tagapaglikha. Allahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونر طريقي كي أراه يطيب أسعد طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطيب طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى وأنر طريقي كي أرى